So hi guys, magandang hapon sa inyo. Ayan, kung mapansin nyo, nandito ngayon sa loob ni Buknoy. At sinamantala ko mag-video ngayon katatapos ko lang ihatid si wifey sa kanyang sakay papunta sa kanyang trabaho. Then umikot lang ako dito sa daanan pabalik ng Timbaw. Ayan, sabi ko maganda mag-vlog dito. So what's up guys, tagal-tagal lang walang upload. Napaka-busy talaga ng trabaho ko, grabe. Kasi talagang hindi ako makahanap ng tiyempo para mag-record ng videos. Pero ano bang pagkukwentahan natin ngayon? Ito matagal na tong video na to, hindi ko na-release. Pero napansin ko, sabi ko nandito pa naman sa phone ko. Pag-usapan na rin natin. Ayan, siguro. Ayan. So yan yung tama ni Buknoy, nagilid. Ayan. At hindi naman din nahagip ng CCTV kung sino yung nakadali. So para malaman nyo kung saan ako maparada, dito pa rin naman. Nag-iiba pa yung kulay ng iPhone pagka sinu-zoom out. So ito yung pinakadaanan namin. Itong daanan na to, actually private siya, hindi siya public, kaya walang masyadong dumadaan. Kaya nung natamaan yan, talaga namang ito lang yung gate namin. Andun yung main road. Ayan, si guard. Kaya kung may responsible o responsibility yung nakatama niyan, sasabi niya kagad sa guard namin baka sabihin nyo na nagpa-park ka kasi dyan sa labas. Talaga makakapag-park kasi sa loob dahil yung ground dito sa loob ay para sa mga estudyante. Ayan. Ginilid ko na nga ng gusto para so yung napanood yung video na in-insert ko, matagal ng video yun, I think it's May pa, ngayon ko lang naalalang i-upload yun. So sa dati kong tinatrabahuan, yes, wala na ako dun sa ano na yun, sa school na yun. Yan, nakaparada yung ating si Buknoy at unknowingly kung sino man siya ay nabangga niya si Buknoy, at kasamaang palad nung nire-review namin yung CCTV ng school, kasi hagip naman ng CCTV siya sa harapan kung saan may gagamba sa aking Buknoy. Ginagamba na si Buknoy. Ayan, ay hagip sana siya sa kasamaang palad, yung puno na nasa harapan ng gate ng school na yon ay naharangan na yung mga ng dahon yung view kung saan nakaparada si Buknoy. Ngayon, magtataka kayo, bakit nasa labas ng school yung pagkakaparada ko kay Buknoy? Unang-una yung daanan na yun, private na way yun, pag-aari yun ng mga nandun na industrial at saka mga structure na nandun sa paligid. So wala talagang masyadong dumadaan doon. So safe mag-parking doon. Just sa tingin ko lang, kasi nadisgrasya si Buknoy. And then tawag dito, hindi ako makapagparada sa loob kasi maliit yung space namin sa loob. And nakalaan lang talaga yun para sa activity ng mga students. So ayoko namang ilagay dun si Buknoy para masisikipan sila. Another thing is pag naglalaro ng bola, volleyball, basketball, badminton, yung mga bata, talagang hindi may iwasang tinatamaan yung mga sakay na nasa loob. Katulad ng isang motor doon, natamaan yung side mirror. So technically baka ganun din mangyari, lalo na yung sa likod ni Buknoy. Yan. Fragile yan baka matamaan ng bola. So hindi ko siya talaga pinapagi, and para na hindi makaskip dun sa loob ng school. Ayun, sa kasamang palad, nabangga. At actually hanggang ngayon hindi ko pa napapaayos kasi wala talaga akong budget. So pakita ko sa inyo. So until now, ano na ba ngayon? August 4. Ay, may tama pa si Buknoy, hindi ko pa yan napapagawa. Ayan, wala pa kasi akong budget. So, hindi na rin natin nahabol yung gumawa niyan. Wala na. Sa atin na yung karga. Okay? So yan. So okay pa naman yung nilagay natin parang yung salamin dito o yung harang na kung napanood yung video. So nag-update lang para naman may mapanood yung aking mga viewers. Yung iba nakakasalubong ko dito sa Binyan, nanonood pala sila sa akin. And yun, ito rin ang ginagamit kong service ngayon bago sa pagpasok ko sa aking bagong trabaho, which is naka-base sa Calamba.
Kung napanood yung isang video ko na nagbiyahe ako ng Calamba, sa San Vicente Lim na po ako kasi nagtrabaho ngayon. And then yun, medyo malayo, 1 hour pag walang masyadong traffic na biyahe, 1 hour and 30 minutes. Pag pauwi naman sobrang traffic sa Kabuyao, mga 2 hours lagpas minsan. Mas malalayo na experience ko dati yung ngayon. May mga piyesta, syempre may mga event sa kalsada. Nabot ako ng 3 hours. Pag naman na may mga masamang panahon, bagyo, yun. Kasi bahain din sa ilang lugar sa Kabuyao, Santa Rosa. So mas pinalala nun yung oras ng biyahe ko. Kaya napapaisip din ako if ever na baka magpalit ako ng service, kasi gaya nga ng sinasabi ko sa inyo na nakaraan, dyan sa Nubali meron sanang shortcut dyan palusot ng San Vicente Lim. 30 minutes to 40 minutes nandun ka na. So kaya lang bawal nga kasi sa Nubali yung 3-wheelers, no? So kamusta naman yung mga kapwa natin 3-wheelers dyan? Excuse me po, wala rin akong pang update ngayon sa anything na about sa mga batas na pinatutupad. Okay, kasang kidlat na yun. So hindi ko pa tinatry ulit pumasok ng Muntinlupa, dala-dala to si Boknoy kung hinaharang. Pero last time na punta ko doon, commute ako sa isang lugar sa Maynila, nakakita pa rin naman ako ng tricycle along that, pero hindi ko na alam kung beyond that, Paranaque, Taguig ay nakakalusot pa rin tayo. Ayun, so mag-update lang ako kung anong may bago, and inukulit ko rin si Bajaj kung kailan nila lalabas yung Bajaj Cute, no? Kasi siyempre interested din tayo. So ilang siguro, ano pa ba ang mga update to? More than 1 year na sa akin to si Buknoy. Makita nyo naman ang mga kurtina, yung iba punit-punit na. So palitin na yan. Kung may budget, magpapalit ako ng parang trapal. And may in-order rin ako sa Shopee na pamalit. Kasi may isa akong problema dito sa kay Buknoy. Wait lang. So ito yung problema ko. Yan, yung wiper. Ganito kasi yan, kapag masyadong malakas yung ulan, okay siya, nawawash nyo yung tubig na naiipon sa ating windshield. Pero pag mahina ang ulan at paandarin mo siya, nag-iiwan siya ng water residue, which is nakakabulag, lalo na pag gabi. Hindi mo masyadong makita yung daanan, kaya isang swipe lang minsan, and then tigil na kaagad para matuyo. Yun yung problema ko. So isa sa mga in-order ko ngayon sa Shopee, mapalitan tong wiper. Titingnan ko kung effective. So bibideo ko yun para mapakita sa inyo paano siya kinakabit, and then magiging effective pa siya. Ewan ko kung nararanasan din ng ibang mga gumagamit ng Bokyo, yung nararanasan. O pag mahina lang naman yung ulan. Pero pag malakas, kaya naman yung maayos makikita mo sa daan. Problema, basa ka kapag ganito lang yung pangharang mo. Yan. So yun lang guys, siguro ang update ko sa inyo. Nangangamusta lang. So tingnan natin kung ano pang mga adventure. Siguro sa next time na babiyahe ulit ako, nagamit to si Buknoy. Sabi ko nakaraan, magbablog ako ng pauwi. Hindi ako makapag-vlog pa kasi inaayos ko pa yung mga gamit ko pang vlog ulit. So para makita nyo kung gaano ka-traffic pag umuwi ako, at ba't nagkukonsumo ako ng almost 2 hours pauwi mula Calamba hanggang Binyan. So kung may mga tanong kayo, comment lang kayo dyan sa comment section, and ano pa man yung pag-uusapan in the future, i-relay ko naman kapag gagawa ulit ako ng update vlog. So salamat Kuya Dens. At kung tatanong nyo kung ngayon ba ay kung ngayon ba kung nahuli na yung nakabangga, hindi talaga, binabayaan ko na lang. Charge the experience na kahit sabihin mong 5-8 yun, talaga mahirap nang magtiwalang parking saan. So Kuya Dens, salamat.